natin inuulit-ulit ito, no? Kasi matagal na nangyayari ito, no? Itong corruption na ito. At habang nandito tayo, no, tayo ang buhay ngayon dito sa kasaysayan ng mundo, Tama. tayo ang buhay ngayon dito. At sandali lang tayo dito. Gusto ba natin iiwan itong ganitong bansa sa ating mga anak, na kung saan itong sila J.J. Suarez ay pwede lang certification, or itong worse even, sila Franz Castro, mga komunistang teroristang Na nagpupundo ng NPA. operatiba, yan, ang ibig sabihin, kasi kaya ako tinanong sa iyo, Eric, no, anong ibig sabihin ng pagpondo ni Martin Romualdez at ni Yeda, yung kanyang asawa, ng na CPP? committee, head ng Committee on Accounts. Doon dumadaan ang mga pundo at releases. Hindi na talaga uso ang delikadesa ngayon, no? So, ang ibig sabihin ng mga kababayan, ang mga anak natin ang namemeligro dito. Kasi ang CPP, NPA, NDF, ang pinaka-target nila ay ang mga anak natin. Correct. Okay. Ibig sabihin, napaka-iskandaluso na ang nagpupondo ng terorismo, ng komunistang teroristang grupo, ay ang gobyerno mismo. Yeah. Courtesy ng sabwatang Romualdez, CPP, NPA, NDF. Itanggi man niya o hindi at pinapalusutan niya, ang katotohanan ay nasusukat at nakikita sa aktual na kaganapan. Yes. Babalikan natin yan, Ma'am Lorraine, dito sa Pilipinas nating mahal. Hiramin muna natin at ipakita ang mga balita na inilahad at nailathala sa SMNI mula dito sa ating inihayag kanina na headline story na magkakaroon na o nagkakaroon ngayon ng officer in charge bilang Chief of the Philippine National Police. Pakinggan natin ang ulat mula sa SMNI. Okay? Habang aayusin ang ating technical support sa Pilipinas nating mahal. Ba't may pa OIC pa? Oo nga no? Bakit di nilang idirekta? Ibig sabihin, may inaantay pa? Parang yung tingin ko tuloy sa President, weak leader. Parang hindi siya Hindi marunong makapag-decide. mag-desisyon. No? Lagi na lang OIC muna. Diba? Diba? I mean, honestly. Correct. No? Kasi there's a big difference There's a big difference sa moral ng isang institusyon kapag ka ang nag-head sa inyo ay OIC lang. Oo. No? So, nag-aabang kayo. Limited In fact, powers yun. Limited powers siya kasi hindi siya pwede mag-sign ng certain documents. Correct. No? And you're waiting. No? You're waiting for a more permanent leader. No? So, it affects the morale and of course the performance. And the entire organization is on the hanging of the balance. Ibig sabihin po mga kababayan, Hindi may yata alam ni naglalabi. Bongbong Marcos yun. May Hindi niya naglalabi. alam. Yeah, may naglalabi. Hindi pa natapos ang labing. Pero it doesn't seem like the President knows the difference between OIC and a real leader because he keeps doing it From the very start. It took us about a year before he could give us a DOH secretary. Mukhang hirap na hirap siya. He's a very weak leader. Sa Department of Agriculture. Yes. Isa din yun. Mahigit isang taon hinawakan niya, inakapasiti na concurrent na para bagang walang matitino at mabubuting mga lingkod bayan na may kaalaman sa agriculture. May na-accomplish ba siya? Lumala from 41 pesos ang bigas nang umalis si Pangulong Duterte noong 2022 July 1, ang pinakamataas na bigas per kilo ay 41 pesos. Nang hinawakan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Department of Agriculture, ang kanyang accomplishment ay naging 68 to 75 pesos per kilo ang bigas, imbis na 20 pesos per kilo na kanyang ipinaromisa at ang kanyang pinangalandakan sa kampanya, at mula sa 150 per kilo ang sibuyas ay umabot ng 800 pesos. And Eric, worse to me is that there are whispers of corruption involving his wife. Yes. And it's not being addressed. Tahimik lang. As usual, he's quiet. Parang hindi niya kayang mag-explain sa taong bayan. Wala bang tapang itong president na ito? Sige. Is he still fit to be president? Hindi niya kaya yung ganyan. So, hindi man lang mag-explain, di ba? Na merong ganyang whispers of corruption. Hindi na nga whispers, sumisigaw na nga. Oo, naghuhumiyaw na mga apparent patterns of conduct of corruption. Halimbawa, bago natin na hiramin itong reference news from SMNI na kaibigan natin, kahit tayo po ay bumuo ng bagong programang Pilipinas Nating Mahal, hindi po may tatanggi, mga kababayan, na itinago nila at nabuking na lang later on ang 27 billion pesos na ayuda ni Martin at ni Bongbong at ng kanyang grupo sa DSWD at sa DPWH
140 billion pesos na ang pwedeng magpa-release lamang ay kapag ikaw ay kabarkada at kasabwat ng speaker. Eric, I'd like to read something na nakuha ko from one of our followers. Okay, Sige. sabi niya, I spoke to some of our politicians na sobrang-sobra na daw ang pagbibigay ng ayuda. Buhos kung buhos daw. To the point na nag-iisip na sila kung ano-anong sektor para ma-justify yung ayuda. Di pa nga ubos yung first tranche, may second tranche na. Correct. Talagang sinusubuan nila yung mga tao ng ayuda. Yan po ang mga gawain na wala po kaming tutol sa ayuda. Kung ang layunin ay para maampat ang paghihirap at kakulangan sa buhay ng mamamayan. Pero kung ang ayuda ay ginagamit para lituhin, linlangin, at bilhin ang loyalty ng taong bayan sa isang proyektong nakakaduda ang direksyon, lalo na ang People's Initiative at ang pananatili sa poder, term extension, at ang kanilang pagkakaroon ng maniobra sa saligang batas, at para malito at malinlang ang taong bayan ay bubuhusan nila ng ayuda, yan po ay immoral. Sapagkat niloloko mo na at niluluto sa sariling mantika ang taong bayan, hindi nyo pera yan, pondo ng mamamayan, dapat ginamit siya sa pangmatagalang solusyon. Hindi sa band-aid na ayuda nila. I also think, Eric, na yung mga ganyang klaseng ayuda is a sign of incompetence. No? Hindi mo alam ang trabaho mo at hindi mo alam kung paano magsilbi sa taong bayan. 500 billion para sa ayuda. How much did we spend for the pandemic? 230 billion. Kung alam For 3 mo, years. kung ikaw ay isang lingkod bayan na excellent executive ka, alam mo kung saan dadalhin yan para ang buong bansa ay aandar. Correct. Infrastructure. Modernization of livelihood. agriculture. Yes, the modernization of agriculture. Diba? All of that, marami. Schools, health centers, ibigay mo yan sa barangay development program at bubuti ang Pilipinas niyan. Pero sila, kasi itong mga politiko, napansin ko lang itong mga politiko na one trick ponies, ang alam lang nila puro pera, no? Bili ng mga boto, bili ng taong bayan, yan din lang kasi ang kaya nilang, hindi talaga sila nagsisilbi, kaya hindi nila alam paano magsilbi sa taong bayan. Kaya kung titignan mo, for instance, ang Tacloban, ang pangit, no? Talagang napag-iwanan. Ito, magtatanong tayo, ma'am. May balita tayong natanggap. Yes. Na isang 3 kilometrong kalsada lang, 3.1 kilometers na kalsada, pinondohan ng mahigit 3 bilyon. 1 billion per kilometer. How much is it really? Kung ito ay totoo at naganap at we are getting records from DPWH na hindi nila dapat itago ito, nakakaduda ito kasi ang Barangay Development Program, road programs, ma'am, na 10 million is already can construct around 3 million. 3 kilometers na kalsada, 20 million. Pwede ka na mag-construct. Paano nagkaroon ng kalsada sa Leyte, diversion road daw ito, na nagtatanong ang taong bayan, o ipapatawag nyo naman ang Pilipinas nating mahal. Let's go. Wala nang Wala kinalaman ng natatakot SMNI. Doon kami na lang ni Ma'am Lorraine ang ipapatawag nyo. Pero, questionably, sa distrito ni Martin Romualdez, 3 billion mahigit sa isang 3 kilometrong kalsada, yun po ang tinatawag nating iskandalusong mukha ng pangungurakot. Hindi natin sinasabi na kurakot si Martin Romualdez. Ang sinasabi natin, kung totoo ito ay mga apparent indicators and apparent pattern of corruption na ang kanyang pinapalabas, hindi lang ayuda, kung hindi pati na ang mga maanumaliyang mga kalsada. Yan po ang tanong ng taong bayan. So kung hindi mo gusto na tanungin ka, hindi ipaliwanag mo ito kung mali kami o hindi. Itong kumakalat ngayon sa social media na 3-kilometer road diversion project with 3 billion mahigit na pondo. Ma'am? Or baka Eric, si Pharaoh siya, papahuli niya tayo kasi bawal na naman magtanong. Oo. Si Pharaoh ka ba? Oo, Ikaw yung ba Parao. may-ari ng Philippines? Ikaw ba may-ari ng Galaxy? Diba? Wow. Pero ma'am, ito ay sa gitna ng mga kontrobersya na ito, mayroon tayong balita na gustong i-share sa programa nating Pilipinas Nating Mahal at tingnan natin at nakakabuti na magbibigay kami ng analysis ni Ma'am Lorraine dito po sa balitang ito mula sa SMNI na isi-share natin. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa mga pinag-aagawang teritoryo ng bansa,
hindi po tumitigil ang Armed Forces of the Philippines sa kanilang panawagan na ang mga natitira pang miyembro ng teroristang grupong New People's Army at pati na sa Communist Party at sa NDF magbalik loob na ng totoo at sincero sa pamahalaan. Tingnan natin ang balita ng kaibigan natin mula sa SMNI na si Almar Forzuelo. Muling nanawagan ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa mga natitirang kasapi ng teroristang New People's Army o NPA na mag-isip at ikonsidera ang pagbabalik loob sa pamahalaan. Sa isang pahayag muling sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ang armadong pakikibaka ay walang magandang maitudulot kundi paghihirap at pagkakawatak-watak. Binigyang diin pa ng General na ngayon ang panahon upang tigilan na ang paulit-ulit na karahasan at yakapin ang kapayapaan at isuko na ng mga ito ang kanilang mga armas. Ginawa ng General ang naturang pahayag sa kakatapos lang na anibersaryo ng NPA kasabay ng Semana Santa. Anya ang oportunidad na muli makabalik sa sosyudad at makapili ang kanilang mga mahal sa buhay upang maging produktibo ang naghihintay para sa kanila. Ang panawagan na yan ng AFP ay sa kabila ng patuloy na paghina ng komunistang teroristang grupong CPP, NPA, NDF. Kaugnay nito na una nang inihayag ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC na wala ng aktibong guerrilla front ang Pilipinas. Ngunit meron na lang itong 11 weekend o mahinang guerrilla front sa nasabing bilang 5 sa Luzon, 3 sa Visayas at 3 naman sa Mindanao. Samantala kasunod dito ay pinaalala ni General Browner sa mga Pilipino na maliban sa banta sa panloob na seguridad ng bansa ay ang hamon naman sa panlabas sa seguridad ng Pilipinas. Sa huli-muling nanawagan ng AFP ng pagkakaisa sa pagkamit ng kapayapaan at progreso para sa bansa. Okay. So maganda po ang balita na yon at nagkakaroon tayo ng tuloy-tuloy na paglalahad ng intensyon ng Armed Forces of the Philippines, Ma'am Lorraine, na magkaroon ng totoong kapayapaan dito sa ating bansa sapagkat nananatili po kami ay naninindigan, hindi po ang pananakop ng China ang banta sa seguridad natin. May iba kaming pananaw. Ang totoong banta ay ang panunumbalik o ang pagpapanumbalik kung papahintulutan ng gobyernong ito na makarebound at makarecover ang CPP, NPA, NDF na nagwasak ng ating bayan for the last 55 years. Hindi po tayo inagawa ng teritoryo ng China. Hindi totoo na inagaw ng China ang teritoryo natin o ano pa mang lupain ng bansang Pilipinas. Hindi rin tayo inagaw ng China upang patayin ang mamamayang Pilipino, kagaya ng ginawa ng Amerikano sa kasaysayan natin. Real talk lang tayo. Ang ginawa ng China, binaha nila tayo ng siupaw, siumay, at mga chop suey, at mga pagkain na kanilang kinokontrol sa mga restaurant. Bakit namin binanggit ni Ma'am Lorraine yan? Kasi yan po ang isang pupuntuhan namin sa Pilipinas nating mahal, ang panawagan ng sambayan ng Pilipino ng no to war. At hindi dapat nating payagan ang magdesisyon lang ay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at mga politiko na kasabwat niya para sa buhay at kinabukasan ng mamamayang Pilipino at ng bansang ito, Ma'am Lorraine. May I just make a correction, Eric? No? The President has already named Police Major General Romel Francisco Marbil as the 30th Chief of the PNP. May bago na. Yeah, hindi na siya OIC. Oh. So our apologies to the President. And thank you so much for giving us a very clear leader of the PNP. Ma'am, can you repeat the name, please? Okay, the new Chief of the Philippine National Police is Police Major General Romel Francisco Marbil. He's the Marbil. 30th, yes, Marbil. Marbil. Yeah. Okay. I think this is class 92 of the Philippine... 91. He's class 91 of the Philippine Military Academy. PMA 91. Okay. So, thank you, Pangulong Thank you, Bongbong Marcos President. Jr. Yes. At napakalakas ng Pilipinas nating mahal at in just a few minutes, narinig mo ang panawagan namin dito na hindi dapat OIC ang inalagay. Oh, maraming salamat kasi mahalaga ito. No? This is the Philippine National Police. So we really need a good leader. So thank you, Mr. President, for and I apologize. You're not a weak leader in this point. Correct. In this point. At kami po ay pumupuri at nagbibigay ng pagtutuwid kung kinakailangan, pumupuna din. At nagbibigay ng tamang kritisismo na matuwid para sa interes ng mamamayan. Yan po ang Pilipinas nating mahal. Kami po ay nagsusulong ni Ma'am Lorraine ng interes ng kapayapaan at demokrasya, pangsiguridad at pangkaunlaran.
Hoy, 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 hoy. Umisig ka na Pinoy. Hoy, 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 hoy. Umisig ka na Pinoy. Hoy, 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 hoy.